Sa araw ng 2022 purge, si James ay nagmamaneho pauwi habang tinatapos ang ilang benta sa telepono. Nagbebenta siya ng mga sistema ng seguridad na partikular na idinisenyo para sa paglilinis na nangangahulugang gumagawa siya ng maraming ng pera na nagpapahintulot sa kanya na manirahan sa isang napakagarang gated na komunidad sa Los Angeles. May mga asul na bulaklak sa kanyang sasakyan at marami sa mga kapitbahay ang mayroon din sa kanilang mga bakuran na sumisimbolo ng suporta para sa batas ng paglilinis. Nakauwi si James isang oras bago ang paglilinis. Sinabi sa kanya ng kanyang asawang si Mary na ang kanilang anak na babae ay buong araw na nagtatampaw sa kanyang silid dahil hindi siya papayagan ng kanyang mga magulang na makipag-date sa isang mas matandang lalaki, ngunit naisip ni James na kailangan niyang lampasan ito. Sa silid, si Zoe ay palihim na tumatambay kasama ang kanyang kasintahang si Henry. Nang marinig niyang bumalik na ang kanyang ama, pinalabas niya si Henry sa balkonahe. Napansin nila ang isang kapitbahay na humahasa ng machete at paghahanda para sa gabing ito. Lumabas si Mary para ilagay ang mga bulaklak na dala ni James sa kanyang bakuran at nilapitan siya ng kanyang kapitbahay. Biyaya, hinahangaan niya ang bagong karagdagan sa tahanan ni Mary na itinuturo na kaya niya itong bayaran dahil lahat ng tao sa kapitbahayan ay bumili ng sistema ng seguridad mula kay James. Sinabi rin niya na hindi tulad ng mga nakaraang taon ay hindi siya magkakaroon ng party ngayong gabi. Pagbalik ni Mary sa loob, nagulat siya nang may sumusunod sa kanya pero kaya lang. Isang nakakatakot na laruan na kinokontrol ng kanyang anak na si Charlie na gustong magtago sa isang espesyal na lugar. Ang dingding ng aparador. Siya ay lumabas upang ipaliwanag na na-update niya ang kanyang laruan sa night vision at insulated ang motor. Para tumahimik ito, sa hapunan, naputol ang pagsasamahan ng pamilya nang mapansin ni Charlie na 5 minuto na lang. Umalis para sa paglilinis. Nagmamadaling buksan ni James ang mga security camera at napansin ang 2 armadong kapitbahay na handang manghuli. Naikinagulat niya dahil hindi magkaibigan ang 2 iyon. Nakikita rin niya na may party si Grace, ibig sabihin ay nagsinungaling si Grace kay Mary na huwag mag-imbita kanya. Matapos makaagaw ng baril mula sa kanyang ligtas, inactivate ni James ang lockdown mode na humaharang sa lahat. Mga pinto at bintana. Sinisimula ng TV ang emergency broadcast system na nag-aanunsyo ng simula ng paglilinis. At nagpapaalala sa lahat ng mga patakaran. Matapos tumunog ang isang alarma sa kapitbahayan, si Zoe nagmamadaling pumunta sa kanyang silid at bigla siyang hinarap sa kama ni Henry na palihim na pumasok sa bahay habang naghahapunan ang pamilya. Gustong madumihan ni Zoe ngunit pinutol ni Henry ang kanilang halikan, sinabing dumating siya upang harapin James. Pagkatapos ay sinusubukan ng pamilya na panatilihing abala ang kanilang sarili habang nagpapatuloy ang gabi. Gumagawa ng papeles si James habang pinapanood ang marahas na resulta ng purga sa TV at pinaglalaroan ni Charlie ang kanyang larwang remote control na nabalisa ng madugong mga imahe sa telebisyon. Nag-aalala si Mary kapag nakarinig siya ng putok ng baril sa kapitbahayan ngunit wala sa mga kamera. Kaya sinabihan siya ni James na ayos lang. Makalipas ang ilang minuto, tiningnan ni Charlie ang mga kamera gamit ang kanyang laruan at napansin niyang may tumatakbo sa mga lansangan. Tumakbo siya upang tingnan mabuti ang mga screen at narinig ang sugatang lalaki na humihingi ng tulong. Maririnig ang putok ng baril sa di kalayuan kaya pansamantalang hindi pinaganya ni Charlie ang security system. At mabilis na kumilos upang buksan ang pintuan sa harapan upang makapasok ang nasugatan na estranghero. Napansin ni James ang pagbabago sa pagmamadali upang muling i-activate ang lockdown mode. Nagsisimula ng magsara ang gate ngunit ang sugatang lalaki ay nakadaos-dos sa tamang oras. Nang makita ng mga magulang ni Charlie ang estranghero, inihanda ni James ang kanyang baril. Kasabay nito ang pagbaba ni Henry at pagputok ng baril kay James, ngunit siya ay nakita ni Maria na nagbabala sa kanyang asawa. Parehong gumagalaw sina Henry at James habang nagpuputok sila at hindi nasaktan si James. Ngunit ginawa ni Henry at kailangan siyang tulungan ni Zoe na bumalik sa kanyang silid. Si Henry ay dumudugo ng husto at hindi alam ni Zoe kung paano tumulong samantala na pagtanto ni James na nawala ang estranghero at pinagalitan si Charlie sa pagpapapasok sa kanya habang dinala siya at si Mary sa security room. Sa sandaling ligtas na silang maitago, hinanap ni James si Zoe at nakitang patay na si Henry sa kanyang kwarto. Sa quarter, ang estranghero ay gumagalaw nang hindi napapansin. Biglang narinig ni Mary na tinatawag siya ni Zoe at lumabas ng silid upang salubungin siya. Nababaliw siya sa pagkamatay ng kanyang kasintahan at nanunumpa na hindi niya alam ang intensyon nito. Bago pa magawa ni Mary ang anuman, tumakbo si Zoe para magtago at mapahiya. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga nakamaskara ng mga young adult na armado ng lahat ng uri ng armas ang lumitaw sa bakuran.
Nang mag-bell, tiningnan ni Charlie at ng kanyang mga magulang ang mga screen at hinanap ang pinuno ng gang. Tinanggal ang maskara niya sa harap ng front camera. Kilala niya kung kanino ang bahay na ito at nakikipag-usap sa pamilya na parang mga kasamahan. Nag-aalok ng talumpati tungkol sa kahalagahan ng paglilinis at pagkomento sa mga asul na bulaklak. Nasa likod ng mga sugat ng estranghero ang gang at sinabi sa kanila ng mga kapitbahay na nagtatago siya sa bahay ni James. Hiniling ng pinuno sa pamilya na paalisin ng estranghero para matapos na siyang linisin ng gang. Pagbibigay sa kanila ng oras hanggang sa dumating ang kanilang kagamitan. Kapag hindi pa nakalabas ang estranghero, papasok ang gang sa bahay para patayin ang pamilya. Habang lumalayo ang grupo ay namamatay ang kuryente sa bahay kaya nag-activate ang mga backup generator. Para panatilihing naka-on ang mga kamera. Tinanong ni Mary si James kung poprotektahan sila ng sistema ng seguridad. Ngunit inamin niya na ang sistema ay praktikal na palabas lamang. Pinipigilan nito ang mga casual na dumadaan ngunit hindi makatiis ng mabigat na puwersa. Ayaw paalisin ni Charlie ang sugatang lalaki ngunit itinuro ni James na wala silang pagpipilian. Gamit ang mga flashlight, naghiwalay sina James at Mary para hanapin ang lalaki sa paligid ng bahay. Paghahanap ng maraming bahid ng dugo sa kanilang daan. Nagulat si Mary nang marinig niyang kumakatok sa gate at boses ng mga miyembro ng gang na nagtatanong para sa taong nasaktan. Sa security room, pinapanood ni Charlie ang gang na gumagawa ng maruruming kilos para sa ang mga kamera o naglalaro na parang mga bata sa hardin. Sa kalaunan ay natagpuan ni James ang estranghero sa isang quarter at sinubukan siyang habulin ngunit mabilis siyang nawala sa paningin niya sa dilim. Pagkatapos ay ipinadala ni Charlie ang kanyang laruan at ginamit ang night vision nito upang hanapin ang lalaking nagtatago sa likod ng sopa. Sa sala, sa una ang estranghero ay gumagapang sa pamamagitan ng laruan. Ngunit pagkatapos ng ilang pag-aatubili siya, nagsisimulang sumunod dito. Ginamit ni Charlie ang laruan upang gabayan ang lalaki sa kanyang espesyal na lugar sa dingding ng closet. Pagdating ni Mary sa silid na iyon, tinakpan na ng estranghero ang butas at hindi na siya makita. Biglang nagulat si Mary sa isang kakaibang ingay sa isa pang quarter at nagpa siya na mag-imbestiga. Samantala ang pinuno ng gang ay sumigaw para kay James na hinihiling sa kanya na pumunta sa pintuan upang pag-usapan ang sitwasyon. Ipinaliwanag sa kanya ni James na sinusuportahan niya ang paglilinis at ibibigay niya sa kanila ang estranghero. Hindi niya lang mahanap kapag nagreklamo ang isa pang miyembro ng gang tungkol sa paghihintay. Binaril siya ng pinuno sa ulo bago pinaalalahanan si James na malapit nang dumating ang kanilang mga kagamitan. At makakatulong iyon sa kanila na makapasok. Bumalik kay Zoe, kinausap niya ang kanyang kapatid sa pamamagitan ng laruan upang sabihin. Nakahanap siya ng baril at magtatago muna siya sa kanyang lihim na lugar sa ngayon. Sa oras na James ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanap, nahanap niya ang estranghero na nakatutok kay Zoe. Sinusubukan ng lalaki. Kumbinsihin si James na ihulog ang kanyang sandata na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na mamatay. Habang nakikipagtalo sa kanya si James, lumitaw si Mary sa likod nila at sinabihan siya ni James na barilin. Bago tumakbo ang estranghero ay binitawan si Zoe dahilan para mauntog ang ulo niya sa pader at nawalan ng malay. Hinahabol siya ni James at tackles kanya sa lupa kung saan sila magsimulang mag-away. Pagkatapos ng ilang pakikibaka, isang baril ay hindi sinasadya. Pinaputok at nagtamo ng bagong sugat ang lalaki. Pagkatapos ay kumuha si James ng isang plorera at hinampas ang lalaki para matamba siya. Makalipas ang ilang minuto, tinatali ni na James at Mary ang lalaki gamit ang tape. Kapag inilipat nila siya sa isang upuan, nagising ang lalaki at muling sinubukang tumakas. Agad siyang hinawakan ni James at sinabihan si Mary na saksakin siya. Na may kasamang pambukas na sulat mula sa mesa. Hindi pinansin ng mga protesta ni Charlie, kinuha ni Mary ang opener at pinasok. Ito sa sugat ng lalaki, itinulak hanggang sa pumayag siyang makipagtulungan. Pinaupo siya ni James sa isang upuan at nagsimulang magdagdag ng higit pang tape. Ngunit napagtanto ni Mary na may malupit at ipinahayag na hindi na niya magagawa ito. Nang lumingon siya, napansin niyang nawawala si Charlie at hinanap siya. Kasabay ni Zoe, wakes up and she also calls James out for his violent attitude bago lumabas ng kwarto. Nakikita ito. Pakikipag-ugnayan, sinabihan ng estranghero si James na ibigay siya sa gang upang iligtas ang mga bata, ngunit ngayon ay nararamdaman ni James. Masama rin. Habang hinahanap si Charlie, napansin ni Mary ang ilang ilaw sa labas at tumingin siya sa bintana. Matuklasan na ang gang ay tinali ang isang truck sa gate gamit ang isang kadena. Si Mary ay tumakbo pabalik sa kanyang pamilya. At inanunsyo ni James na hindi niya sisipain ang estranghero. Binigyan niya ng baril si Charlie at sinabihan siyang magtago.
Pagkatapos siya at si Mary ay naghahanap ng higit pang mga sandata para makapaghanda sila sa pakikipaglaban. Sa sandaling iyon inanunsyo ng leader ng gang na tapos na ang oras at sumigaw tungkol sa paglilingkod sa pangangailangang linisin. Umaatres ang truck at sa loob lamang ng isang segundo ay tuluyan na nilang ibinaba ang protective gate. Nagmamadaling magtago sina James at Mary, habang sinisira ng barkada ang natitirang salamin para magsimulang pumasok sa loob. Sa kabilang kwarto, ang estranghero ay nahulog sa kanyang upuan upang abutin ang pambukas ng sulat. Ang gang ay naglalakad sa paligid ng bahay, kung minsan ay random na pagbaril sa ilang mga silid. Narinig ni Charlie ang lahat ng ingay at sinubukang magtago pa sa kanyang silid, ngunit nahanap siya ng isang miyembro ng gang at hinawakan ng palso ni Charlie bago niya ito mabaril. Pagkatapos ay hinayla niya ang bata palabas ng kanyang pinagtataguan sa pamamagitan ng buhok. Kapag ang tao ay handa ng bumaril, Charlie, lumitaw si James sa likod niya at unang pinatay siya. Pagkatapos ay itinago ni James si Charlie sa ibang silid. May bagong baril. Pansamantala ay nagtago si Zoe sa ilalim ng kama at nakita ang isang tao na pumasok sa silid. Bago mahanap siya, tinawag ng pinuno ang lalaki upang ipakita sa kanya ang isang larawan ni Zoe sa dingding at hiniling sa kanya na iligtas kanya para sa kanya. Sa ibaba, si James ay nagulat sa isa pang miyembro ng gang at mabilis siyang binaril. Pagkatapos ay nakatagpo siya ng isang mag-asawa na tumalon upang maiwasan ang mga bala nang nagpaputok si James. Nagagawa ng lalaki, abutin si James at itulak siya sa pader, ngunit sinuntok siya ni James para itulak siya. Pagkatapos ay kailangan niya iwasan ang mga pag-atake ng palakol mula sa batang babae, ngunit ang kaguluhang ito ay sapat na para makabawi ang lalaki at tumalon ulit kay James para simulan ng pagsakal sa pool table. Kumuha si James ng bola at tinamaan ng umatake sa ulo para matambe siya. Sinubukan ding umatake muli ng batang babae, ngunit napatay siya ni James ng isang putok. Sa sandaling iyon ay hinampas ng lalaki si James ng isang cute na steak at dinisarmahan siya, kaya ngayon ay pinaglalaban ng dalawang lalaki. Ang baril. Isang desperado na si James ang hinampas ang ulo ng bata sa isang pinball machine hanggang sa siya ay namatay din. Biglang sumabog ang isa pang miyembro ng gang sa bintana at hinawakan ni James ang kanyang braso upang maiwasang mabaril. Ang mga lalaki ay bumagsak sa sahig at nagsimulang makipaglaban, gumulong hanggang sa maabot nila muli ang mga sandata. Hinawakan muna ni James ang palakol at tinamaan ang likod ng lalaki bago din binaril kung sakali. Pagkatapos ay sinubukan niyang umalis sa silid, ngunit na-corner at sinaksak ng pinuno. Namarahang ibinaba ang katawan sa lupa habang sinasabing nalinis na ang kaluluwa ni James. Kahit siya, salamat sa kanya para sa karanasan at hinalikan ng kanyang noo bago umalis. Tulad ng ibang miyembro ng gang, tumakbo sa paligid ng bahay na sumisira ng mga bagay, pinapanood ni Charlie ang mga security camera at napansin ang nagkukumpulan ang mga kapitbahay sa labas. May dalawang miyembro ng gang na naghihintay pa sa truck at ang agad silang pinapatay ng mga kapitbahay. Samantala si Mary ay patuloy na gumagalaw sa bahay at nakakakuha. Biglang hinampas ng isang gang woman sa pader. Isang lalaki ang sumama sa kanila at hinawakan si Maria habang pinapahirapan siya ng babae sa kiliti. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang talam, ngunit bago siya makaatake, dumating ang mga kapitbahay at binaril ang parehong miyembro ng gang. Habang nagpapagaling ay nakarinig si Mary ng mas maraming putok ng baril sa iba pang mga silid at pumunta upang mag-imbestiga lamang upang mahanap ang isang dumudugong James sa tabi ng hagdan. Siya ay sumigaw para sa kanyang mga anak at agad na dumating si Charlie, ngunit gayon din ang pinuno ng gang. Kapag malapit na siya para barilin sila, nagpakita si Zoe at pinatay muna siya. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa kanyang ama bago ito mamatay. Pagkatapos ang pamilya ay napapaligiran ng mga kapitbahay, natapos ng patayin ang natitirang bahagi ng gang. Inanunsyo ni Grace na sa kanila ang pamilya bago hilahin ng mga kapitbahay si James palayo at subukang atali ang natitirang bahagi ng pamilya up. Lumalaban si Mary, ngunit napilitan siyang makipagtulungan kapag nagbanta sila. Patayin ng mga bata. Habang tinatalian ng tape si Mary at ang mga bata, ipinaliwanag ni Grace na pagod na ang mga lokal kay James. Pamilyang nagpapakita ng perang kinita nila sa pamamagitan ng paglalagay ng presyo sa kaligtasan ng kanilang kapwa. Inihahanda ng grupo ang kanilang mga sandata para patayin ang pamilya, ngunit nagbabahagi muna sila ng panalangin at pabor sa paglilinis sa USA. Biglang lumitaw ang laruan ni Charlie sa silid at habang ang lahat ay nag-ambala, ang sugatang estranghero ay bumalik upang manuntok o barilin ang ilang kapitbahay habang kinukuha si Grace. Brenda, pinipilit niyang ihulog ang lahat ng kanilang mga armas at palayain ng pamilya bago pabayaan si Grace.
Pinaupo niya ang lahat sa sala at hintayin ang natitirang oras sa katahimikan. Pagkaraan ng ilang minuto na lamang ng paglilinis, lumingon si Mary upang tingnan ang mga bata at sinubukan ni Grace. Kinuha ang baril sa kanya. Gayunpaman, agad siyang hinampes ni Mary sa mukha nito at binasag ang kanyang ulo. Sa mesa, na nagpapaalala sa kanya ng deal. Sa sandaling iyon, isang alarm whale ang nagpapahayag ng pagtatapos ng purge at pinalayas ni Mary ang lahat sa kanyang bahay. Hindi nagtagal, mga sasakyan ng pulis, ambulansya, at mga sirena ng truck ng bumbero. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para magawa mo. Manood ng higit pang mga video tulad nito. Salamat sa panonood.